inyo. Ngayon ay kapistahan ng mahal na Virgin Maria, Ina ng Diyos, Ina ng simbahan. Yung Ina ng Diyos ay January 1. Ngayon ay pagkatapos ng Pentecost, Monday right after Pentecost, ay pinagdiriwang namin si Maria bilang Ina ng simbahan. Bagamat pinagdiriwang namin ngayon ang kapistahan ni Venerable Bill na patron ninyo bilang mga LCA, at ganoon din naman, sabi nga natin, ay pinagdiriwang din natin ang isa sa mga kababagian na tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. At bahagi ng ating paginilay kasi yung kapistahan na ito na mahal na Virgin Maria ay katulad ng kapistahan ng Pentecostes ng Mobabon. Hindi katulad ng kapistahan ni St. Venerable Bill na every 25th of May ipinagdiriwang. Kaya lang, kung titignan mo natin yung hierarchy, kaya bahagi yung paalala ko ulit ay gamitin natin yung ordo. Matuto tayo magbasa ng ordo. Bagaman kapistahan ng St. Venerable Bill, pero pumatang sa Lunes pagkatapos ng piyesta ng Pentecostes ay mas mataas yung pagdiriwang na kapistahan ng Maria bilang ina ng simbahan. Ang ginamit natin, ginagamit natin pagbasa dapat ito, at huwag rin natin kalimutan, kaya paalala ko rin ito, matuto tayo magbasa ng ordo. Ito yung palaging pagkakala natin ng pagkilos. Kasi makasabihin sa inyo, hindi ko kayo tinuturuan. Hindi ko ang ito. Kaya ang tawag ay ordo, order of the mass. Usually, dito pinagbabasihan. At kung inyo rin ang maalala, kaya kung tayo nagkaroon ng Biblia, kasi pinakailangan gawin kung alin dito, malaman kung alin dito sa mga nasusulat na ito, lalong-lalo na yung banal na kasulatan sa bagong tipan. Sa bagong tipan, bahagi ko na tinanggalan si Bata sa mga libro nito, alin sa mga readings nito ang gagamitin. Kasi ito ay yung gawin natin pagkilos ng simbahan. May galaw ang simbahan. Kaya kailangan sundin natin ang galaw ng simbahan. Hindi ko tayo ang nasusunod sa pagkilos ng simbahan. Tayo ay dapat sumusunod sa pagkilos ng simbahan. Unless otherwise, nagkamali. May mga pagkakataon nagkamali yung paglilipan. Pero most probably naman, kalimitan ay hindi nagkakamali. Yung ginagamit natin ordo. Kasi ito naman ay pinag-nilay-nilayan ang inaano. So, ayon nito, wag ang ito ay diocese natin. Pero ito ay nakapasok doon sa ordo. Meron ng ordo na hindi gawa ng diocese. Ang gawa ng CBC na Intramuros ng Manila. Bahagi ko. Ito, ang pagkakaiba lang dito, inilalagay
Pero yung reading, ito po yung susunod namin, no? Ito po yung gagawin natin ng pagkilos. Pagkakataon nyo naman kung saan ay masunod natin. Hindi naman kanulungkot, no? Ni St. Venerable Bino, no? Kasi maging bahagi ng ating pagulilay, no? Yung kanyang buhay na kung natutusin ay yung kanyang pangyayari, yung patuloy na pagbabasa, patuloy na pag-aaral, patuloy na pagpinilay, at patuloy na pagsasabuhay. Kaya bahagi ng banal na kasulatan na pakahalaga yung pagtutunan ng sisinayang. Kaya din po, bilang mga LCL, no? Sabi ko nga na yung website, yung outlet papulitan ko, no? Ay maging gabay namin. Kaya kahit na wala akong tayo dito sa simbahan, ay mabasa na natin yung mga pagbasa, magabayan tayo. Yung outlet papulitan ko, no? Sumusunod din naman dito sa order ng bahagi ng pagkilos para maging pamatayan namin ang pagkakataon na kung saan ay tayo na magabayan sa pananalig na pinahayag sa atin ng buong kapal. Sapagkat ito naman ay sabi nga natin, pagkilala natin sa mga kapistahan na binibigyan natin ng pagpaparangal. So unang-una pagbabasa, napakahalaga yung patuloy ng pagbabasa. Mabasa ko natin kasi hindi naman ang trabaho binibigkas. Kinakailangan yung mabigkas natin. Kasi iba rin naman yung mabigkas natin kasi may iba't ibang pronunciation. Kaya mahalaga rin masanay tayo. Hindi lang yung binabasa natin sa isip. Iba pa rin yung binabasa natin na lumalabas sa ating bibig. Kasi may ibang epekto yun. Yung kapag narinig mismo natin yung mga salitang namumutawi sa ating bibig. Doon din natin malalaman kung tama yung ating pronunciation. Kasi may mga ilan lang naman na kumisan ay medyo nakakalito yung pronunciation. Pero yun yung bahagi na kung saan ay bigay ko natin masanay yung ating sarili bago tayo magbasa dito sa harapan. Pangalawa ay mag-aral. Patuloy tayo mag-aral. May mga kung tawagin na po natin, mayroon ako kasing tinatawag tayo na talagang pag-aaral. Kapag sinabi namin pag-aaral, hindi lamang po yung dating sa atin. Kasi maaari yung dating sa atin, bahagi rin yun ng pag-inilay. Pero pag sinabi natin pag-aaral, medyo malalim ng konti. Ako naman natutuwa. Inayos nyo na magkaroon kayo ng regular na pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, medyo mas
detalyado. Pero pag sinabi natin pag-aaral, iba ito sa yung kung tawagin natin ay sharing. No? Kasi dito namin malalaman yung yung kahulugan ng salita nung panahon na Jesus. Anong ibig sabihin ng mga salitang ibinahagi nito nung panahon na Jesus? Katulad doon ng mga na ipinamahagi dito. Narito ang iyong ina. Narito ang iyong ina. Para sa mga Hudyo, sabi nga ho natin, mayroon silang system na yung mga balo, pinangangalagaan ng mga sambayanan. Bahagi ko yun, na ipinamamalig ko. Very strong yun sa mga Hudyo. Kaya nga kung inyo rin ang maalala, kaya ako nagbuo na 7 deacons. Kasama doon si San Esteban, no? Na naging unang martir. Bakit? Kasi nagre-reklamo yung mga Grego. No? Kasi yung mga Hudyo, in-place na sa mga Hudyo itong mga Grego ay hindi kabahagi ng kanilang kultura na pinangangalagaan yung mga balo. Kaya nagpumili sila ng 7 para sa mga Grego at mga Israelita na naging tagasunod ni Kristo, no? Na sila ay pangalagaan. Kasi alam naman natin yung balo nung panahon na Jesus hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Lalong-lalo na kapag wala nang anak, wala nang mag-aalaga sa kanya. No? So, kaya yung ipinahayag dito na narito ang iyong ina. No? Mabigat yun. No? Para sa mga partikular, kay Juan Bautista, kay Juan Evangelista, na ipinamani. Ikaw lang bahala dyan. Pero alam naman natin, hindi lang para sa kanya, ngunit para sa bawat isa sa atin. No? Yung kaalagaan ng pag-ina ni Maria ng Santa Iglesia. So, bahagi yun. Nakuntusin, napakalapit sa atin yung imahe ng mahal na Virgen Maria kasi yun yung imahe ng ina na palaging naandyan na patuloy na nangalaga na malapit sa puso ni Jesus. Pero yun, kung tawagin natin yung mas malalim na pag-aaral. Pag ninilay, siguro yung anong yung dating sa akin, sa kasalukuyang panahon, ano yung pwedeng ipinamanig ko sa aking pagkilos, ano yung pwedeng hamon na ipinamamanig sa akin, na lalo-lalo na parang sa pagpapaalaga sa banal na kasulatan na naging halimbawa ng buhay ni Venerable Gid, sa kanyang pag-aaral. At yung panghuli, paano natin isa sa buhay? Pag-asa buhay. Sabi nga ako, yung ating pananampalataya hindi na nakikita saan sa mabuti nating halimbawa. Maliit man yun, ang mahalaga ay inilalapat natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi man perfecto, pero at least ay tayo ay naging tanda. At sabi nga ko natin, hindi lang mo minsanan. Hindi lang mo minsanan. Kasi kapag pang-special occasion lang, ay ang tawag ko malamang may pwedeng sabihin natin,
hindi naging bahagi ng iyong normal na buhay. Dapat maging bahagi ng normal nating pamumuhay. Yun ang ibig sabihin ng virtue. Virtue. Bakit? Bahagi ng buhay mo eh. Hindi for special occasion lang. Kasi kung special occasion lang, baka sabihin mo sa akin eh, natyampahan mo lang. Hindi mo na kayang ulitin eh. Kaya hindi mo masasabi na bahagi talaga yun ang buhay mo. Kaya napakalagay pa yan. Yung patuloy na pagsasakatuwaran sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kinakailangan natin ulit-ulitin. Kasi yun ang ibig sabihin ng virtue eh. Kabaligtaran ng ano? Yung bisyo. Yung bisyo yun, paulit-ulit ang paggawa ng kasamaan. Kaya, paanyaya na pinapamanin ng buong nagkabahan. At, nawa, sa halimbawa na ipinakita sa atin ng mga banal na ito, si Venerable ang mahal na Virgen Maria, yung Vita, ay tunay na maging mga inspirasyon namin sa pagtugon natin